huwag na nga nating patagalin pa. Ngayon ay makakasama natin ang isang espesyal na bisita. Nagsimula ang bandang ito noong 2021 after pumanaw ng kanyang tita dahil sa COVID. Nakakalungkot man ang nangyari, ito ay tinanaw nito bilang oportunidad ng kanilang banda upang ikwento ang kanilang buhay gamit ang musika. Kaya naman mga kadiwan, sabay-sabay nating i-welcome ang Foo, Fabia at si Sir Carl. Ayan, Magandang hapon po kamusta sa po lahat. kayo? Okay naman po. Magandang hapon po sa lahat na nanonood. Ayan, kamusta naman po ang inyong biyahe papunta dito sa D1 12:06 AM? Actually, galing po ako school nag-exam po tapos diretso na po dito. Talagang lagari si Sir. Talaga? Mm-mm. Sipag. At ito, kasama rin natin ang ating isa sa mga bagong DJ, si DJ Latrell, na baka may gustong i-shout. Ayan, shout out sa aking mga parents. Nakikitain ko later. Yes. Uuwi na po ang babae sa Bulacan. At kasama rin ni Sir Carl ang kanyang mommy Yes. today na makikinig sa kanyang... Nasaan si Mommy? Yes. Mommy, where are you? Guys, wala si Mami sa ilalim. Ayan. Sir, pwede niyo po ba kaming kwentuhan kung paano nabuo ang Foo Fabia at ano ang naging inspirasyon niyo sa pagbuo ng banda? Ayun, gusto ko lang munang batiin kayo ng magandang hapon. Mamiana, Sir LA. Nagbuo ako ng banda last 2021. After siguro mga 2 months, 3 months nung namatay yung aking tita na COVID po siya. Siya ko kasi yung sumusuporta sa akin na tuloy mo yan, kaya mo yan kahit na maraming hadlang. A week before, pupunta ko sana siya tapos sabi naman nung mga ka-board mates niya, okay naman siya. And then, 3 days after, tumawag sa akin yung board mate. Sabi wala na buhay yung tita ko. So, leave ako sa work. Ang bigat, ang hirap, pero sabi ko, gagawin ko to para sa kanya. Inspirasyon ko siya. So si tita po ba ay sobrang lapit sa inyo? I mean dito, lalo na sa music. Sa Talaga music. nakaka-jam niyo po ba siya? Hindi po, actually, teacher po siya sa isang school dun. PCCR, Philippine College of Criminology. Yun, tapos maliit pa lang ako, alaga niyo na ho ko eh. Yun po. So yung pangalan po ng banda ninyo na Foo Fabia ay galing sa favorite student ng inyong tita. So bakit niyo po ito napili? Kasi nung pandemic, sa kasagsagan ng COVID, sinundo ko po yung tita ko na tira sa bahay. Tapos kinukwento niya lagi po si Pau Pau Fabia, na favorite student niya. Hindi ko lang po alam kung naging police o baka mamaya criminal na ho. Ay! Bakit? Shoutout. Joke lang. Okay. Asa na kaya si Pau Pau ngayon? Oo. We miss you, Pau Pau. Meron ba kayong conversation? Wala. Yung tita niyo po, yung kinikwento niya pong kid na yun, kid po ba siya nung pandemic pa? Hindi, ano po, criminology student, ma'am. Okay. Mula po nung nagsimula kayo ng 2021, paano po nakatulong yung musika sa inyo sa pagharap sa mga pinagdadaanan, lalo na po sa pagkawala ng tita niyo? Naging inspirasyon lang po siya, and then sabi ko, gusto kong gumawa ng move, gusto ko ulit tumugtog para sa kanya. Naging inspirasyon po siya. So ano naman po yung mga naging challenges nyo sa pagbuo ng banda, lalo na nung pandemic? Yun, sir, napakahirap. Walang live, mostly nagsusulat lang po ako ng kanta, and then rehearsals lang po mostly. Arrangement, yun po. So sir, nabanggit nyo kanina na galing kayo ng school. So yung members po ba ng band is students din? Hindi po, working na ho kami. Ako lang po yung working student. So sir, as nagbabanda, paano nyo po na-manage yung school and banda? Mahirap, pero kumakain ng time, pero kaya naman po, tas pahinga. Tapos syempre dasal. Passion talaga ni Sir ang music industry. Nakatugtog na rin po ba kayo sa mga schools? Yung mga ganyan? gigs nyo, Sir, saan Oo, po sir. kayo School, nakapunta? before college, Santa Isabel. Yun lang po eh. Mostly sa school na yun. Dati before Santa Isabel po ako eh. Nag-conservatory po ako nun.
Ayan, sino-sino naman po yung mga musical influences nyo at paano ito nakaapekto sa estilo ng tugtugan ng Foo Fabia? Actually, medyo long story. Idol ko si Pupil Eli Buendia. Yung Pupil na banda, yung story ng mga songs nila tungkol sa love, medyo romantic. Pero yung music nung band is medyo heavy. So doon ko po na halos nakuha yung style na tugtugan namin Foo Fabia. So, ang Foo Fabia is focused on love songs, tama po ba? Love songs and inspiration songs and then but heavy. Heavy music, heavy rock. Pero as of now po, yung mga nirelease nyo na po or i-release, ano po yung main focus nyo sa ngayon? Main focus is tumugtog pa rin live, makilala ng iba't ibang tao para makilala nila yung music namin. And then syempre, maging masaya kami, lahat kaming apat. Yun naman po talaga ang priority natin, ang maging masaya at iparamdam natin sa mga nakikinig sa atin yung saya na gusto nating iparating mula sa kanta natin. Yes, oo. At ayan, laterally shoutout muna natin yung mga nanonood sa atin sa Digital Channel 13, sa ating Oo. radio na 12:06 a.m. at sa ating Facebook Book at Live. YouTube live stream. Meron ba sa Okay. ating mga So, nagsha-shoutout i-check dyan? natin today, no? Check. Oo. Check the So, ayun. Facebook. So, ayun, currently, walang nanonood. Wala pa nagko-comment, Wala pa nagko-comment. Pero meron tayong 5 viewers sa FB. Oo. At syempre, meron din tayong Digital Channel Channel. 13 na counted din dyan. Ayan. Ngayon po, may plano po ba kayong maglabas ng album o mag-record ng original songs? At paano nyo po tinutugunan yung creative process bilang isang banda? Ang balak po talaga namin is live, tapos focus sa live, and then po balak din po namin mag-record pero hindi pa po namin natatapos. On the way pa yung song. Yun po, tapos yung creative process, sure na po kami nun syempre as a band. Sir, ano po yung mga naging inspiration nyo sa paggawa ng mga kanta nyo? Actually, yung mga daan, nagsusulat ako ng kanta pag nasa daan ako, Mga let's say nakikita pupunta sa daan. yung inspirasyon ko, ganun. Parang Kahit Chris sa- Cornell ng Soundgarden. Kahit sobrang random, kahit anong nyo makita, ma-encounter, parang nagkaka-idea kayo kung ano isusulat. Diba, nyo. nakita po kayo ng kumakain ng fishball. Opo. Kaya nyo na pong gawa ng kanta yun. Hindi po, ma'am, let's say, Oh, eh. hindi naman about naman po sa sa kalahatan in general. Okay. Kung paano yung parang ambience nung nilalakaran mo. Pero sir. totoo yun kasi pag naglakad ka sa daan, ang dami mong makukuhang istorya. Kahit di mo alam yung nangyari, Oo. gist, alam mo na agad. Halimbawa, may tatay na parang galing sila sa school nung anak niya, sinundo niya. Yun, may kwento na agad yun. Oo. Tsaka yung pagiging observant niya, sir, siguro nakatulong yon sa pagsusulat nyo. Yes po. Tsaka, sir, ano yung nung gumawa po kayo or nagbuo kayo ng banda, ano po yung naging reaction ng pamilya niyo po, ng mga kaibigan niyo, ganun. How was Actually, the support? Oo. opo, yung tita ko na COVID din, yung isa ko pong tita nagpalaki sa akin. Sabi ko, gusto ko po magbanda. And then, umiyak ako sa kanya. Sabi niya, sige, kung yun gusto mo, gawin mo, supportan ka namin. So, support din naman po sila. Tulad ni Mami sa backstage na kikinig. Si Mami. Ay, oo. Napaka-supportive ni Mami. At may dala si Mami na radyo, ha? Ay, Hinahanap niya ang 1206 sa Talapihitan. ay, palakpakan naman natin si Mother. Ay, asan yung palakpak? San Teka dito? lang. Pakihanap. hindi na brief ng tech. Wait. Oo. Ayan. At ano naman pong mensahe nyo sa mga nanais nyong iparating sa mga listeners nyo? Lalo na yung mga nakaka-relate sa mga personal ninyong mga kwento. Sana mag-enjoy sila, makinig sa mga songs namin. Ma-inspire din sila na habang may buhay, may pag-asa. Pero, ayun, since natanong natin na pwede silang makarelate sa kwento nyo, pwede po ba naming malaman kung sino si Carl ng Foo Fabia? Ako po pala si Carl, isang working student, nagtatrabaho sa isang ospital, and then nag-aaral din at the same time. Tinatapos ko yung college ko. Simpleng tao lang, mama's boy,
isang puso, syempre isang babae. Yun lang. Stick to one. Yun lang po ako. Yes, stick to one, sir. Pero sir, nakapagsulat ka na ba ng kanta para sa iyong iniibig? Iniirog. Iniirog. Actually, meron. Ay. Meron. So sir, sa pagbubuo mo ng kanta mo para sa iyong iniirog, Yeah. parang galing ba talaga siya sa puso? Kung ano lang yung lumalabas sa utak mo, gano'n? Kung ano yung nararamdaman mo habang nagsusulat? Actually, pagsusulat po ako parang storytelling. Ah, Kung ano yung nangyari. Yun. Madalas. Usually, sir, gaano katagal mm-mm. pag nagsusulat ka? Spontaneous naman po, dire-diretso. Pagka matapos, kaya tapusin ng minuto. Pagka naiiwan, other day po, ganun. So, kamusta naman yung kanta? Mm-mm. Ano yung kinahinatnan ng kanta? Nung narinig niya. Masaya ba siya? Broken ba yan? Ganon. Ano pong kinahinatnan nung sinulat yung kanta para sa inyong iniirog? WP po eh. What's WP? Walang pake. Ay, bakit naman ganon? Ba't walang ganun dito? Pero ang swerte niya, kasi sis, alam mo yung feeling na Oo, pag sinusulatan Ti, ka. alam mo, sulatan ka lang ng tula. Ang ganda mo na talaga. Lalo na nung high school days, naalala ko, pag sulatan ka talaga during February 14, ay talaga, Ti, ang ganda mo lakad ka dyan sa hallway. Ako di ko naranasan. Sulatan sa katawan. Oh. Kayo, sir, naranasan nyo na po ba yung sulatan? Masulatan. Ganon. Hindi po eh. Hindi talaga. Eto. Susulat po. Sir, anong love language nyo? Aside from music. Ah, wala po. Yun lang music po talaga. Ay. Kumbaga, dun talaga pinapahiwatig ni Oo. sir ang Doon may kanyang na-express yung love mo, sir. nararamdaman. At sir, maitanong din po namin, sa tingin nyo po ba, paano na-impluensyahan ng tita mo yung music at music journey mo? Para po siyang addict. Ay, oh. Pusher. Pinupush niya ako. Nagawin ko to. Itong gusto ko. Pero yung pagpupush naman na yan is safe. Good. Nagbe-benefit. Good way. Benefit. Oo. Talagang ang laki ng natulong ni tita sa pagpupush. Lahat ng tao sa paligid ni sir, kasi syempre, tayo as a person, we can push something kung wala ring tumutulong sa atin. Yes, Kahit na tama kasi yan. sabihin nila na we can do it on ourselves, malaking tulong pa rin na merong mga taong nagpo-fuel up sa atin. Oo, yung support system, Mm-mm. kumbaga. Sobrang laking tulong ng support system. So sir, kanina nabanggit niyo na marami kayong ginagawa. Like, nagtatrabaho po sa ospital, tama po ba? Yes Tapos po, sir. nag-aaral po kayo, tapos nagbabanda pa po kayo. So, paano niyo po nahati yung mga roles niyo? Kulang po ba ang 24 hours para gawin lahat ng yun? Minsan kulang. Minsan may extra time pa naman para magpahinga. Mag-chill. Gawain bahay. Oo. Parang ang dami nun eh. Ikaw ba Oo. kaya mo? Nagdi-DJ ka. Ay, hindi, ate. Isa kang Talagang SOCMED. madeds na lang talaga. Hindi kakayanin. Sabi nga ni sir, minsan sumasapat yung 24 hours. Minsan hindi sumasapat yung 24 hours. Ayun, sir, may tanong pa po sa inyo sila, Trell. Oo. May mga notable experience po ba kayo o memorable performances po ba kayo na tumatak sa inyo? Like mga gigs. Mga Meron, gigs ma'am. po. Sir, yung Music Cafe, annually ginagawa yun sa Antipolo, sa May Inares. So, sobrang sulit doon every time natutugtog kami. Saya ng tao, saya ng crowd eh. Kaya sana yung December matuloy siya ulit para makatugtog kami sa Music Cafe. Manifest mo yan, sir. Sana. Tsaka, Shout out po sa Music Cafe. Oo. Kunin niyo po ulit yung Foo Phobia. Kami rin. Kami rin. Para sponsoran po kayo ng kape. Baka naman. Why not? Kahit Hello? kakape lang kanina. Ayun, sir. Ano tawag dito? Mula dun sa gig nyo na yun sa Music Cafe, ano yung sa palagay nyo na bet ng crowd na mapakinggan? Anong mga klase ng genre? Anong mga klaseng kanta? Gusto po nila yung blessing na kanta namin eh. Ewan ko Oo. kung bakit. Ay, maririnig natin yan mamaya. Oo. Abangan natin yan. Sir, pwede ba kaming manghingi ng kaunti lang na detalye? Kahit one sentence lang. Kung ano bang meron dun sa blessing na kanta nyo? Actually, yung nagtataka sila bakit daw blessing. Blessing daw ba sa buhay ko? Hindi, actually tao siya. What? Blessing. Ay, blessing. Pwede nyo po bang i-drop name? Oo. Actually, blessing siya. Pero gusto niya tago yung niya eh. Pagkatao niya. Medyo private siya. Okay. Privado. Privado pala. Non-showbiz. Oo. sige. Bawal i-showbiz. So, sir, nung Mm-mm. mga
mag-start pa lang po kayo, ano po yung mga ginagawa nyo before pagawin to? Before talagang mahilig po akong yung mag-Netflix, makinig ng music, ganun na ho talaga. Netflix and chill. Music and Basketball, playing basketball Ayun, minsan mga po. sporty pala si sir. Ikaw, may gusto ka ba itanong kay Ayan, sir, baka, since tayo ay ang programang OPM Rewind, sir, bukod sa iyong pagbabanda at bukod sa inyong kanta na alam kong paborito mo na, meron po ba kayong favorite na OPM band, OPM song? Na inspiration din po sa inyo. Actually, marami pa akong kaibigan din na Sige, magbigay po kayo ng 30,000. wala po tayo nun. Charot. Ayan. Sir, ayan. Paano nyo po hinahati-hati yung mga roles at responsibilidad sa banda? Lalo na sa songwriting, tapos yung sa musicality. Paano po yun, sir? Actually, hindi po organize eh. Kung bahala na. Pero Sino gagawin po namin yung best namin, bibigay namin yung best namin. So, wala naman pong specific, pero kumbaga diretso na ako, parang tara na, game na, yan. Pero ikaw, sir, usually, anong role mo sa banda nyo? Aside from... Playing guitars, ako rin yung nagsusulat ng lyrics. Yung kabanda kong isa, pumasok ngayon, siya yung gumagawa ng arrangement. Sir, sa pagsusulat, naku-curious kasi ako sa mga songwriters di ba? Sabi mo nga, sir, pa-storytelling yung pagsusulat niyo po. So, paano po yun nilalapatan ng tono, ng beat? Doon po kasi ako naku-curious. May times po na hindi bumabago yung lyrics Oo, yun yung mga ganun, Minsan sir. po. Pero sa akin po, bigla na lang po akong nagugulat. Hindi ko rin po alam dahil wala naman po akong formal lesson sa music. Kumbaga, kaibuturan ng iyong puso lang na mangyari ito lang. Actually, dati nag-conservatory po before, pero nag-quit po ako kagad dahil ayaw po nila ng rock, ng pop song. Gusto nila medyo classic. Kaya, yun po, nag-ship po ako ng course. So, sir, sa sobrang busy ni sir, di ba? Paano nyo po nahati yung personal life nyo, yung career, tsaka po yung responsibilidad nyo as a anak? Ganun. Oo. So, everyday naman po, pagising, alam ko naman po yung mga priority ko, yung uunahin, kung ano yung dapat. So, yun po. Time management. Ayan, sir, ask din namin kung mayroon ba kayong mga specific na genre o estilo na nais ninyong mas lalong i-explore sa future projects ng inyong banda? Actually, grunge, tsaka rock po talaga. May konting pagka-jazz, ganun. Siyempre, pop. Halos lahat naman po, okay naman po sa amin. Ano po yung una nyong tinugtog? Yung parang una nyong natutunan, Genre. natugtugin. Actually, ako isayo kay akin lamang. Kaso, hindi naging ganun. Ay, bakit kasi? Bakit parang heartbroken si Oo. sir, Nag-abroad po siya. Ay, ba't hindi mo sinunta? Wala pa akong passport, sir. Ay, passport. Hello? Baka pwede nyo pong bigyan. Pero pag bibigyan ka ng pagkakataon, gusto mo pa ba ng second chance dun sa nagpaalam sa'yo? Hindi na po eh. Masaya na po ako sa ngayon. Ay, dapat binabalikan. Ay! Joke lang, oo. I-respect natin ang desisyon ni sir. Dinesisyonan si Oo, sir. masyado kasing nangingialam eh. Ayan. Ano naman po yung pinakamalaking pagbabago sa inyo bilang mga musikero? Mula nung nagsimula yung Foo Fabia, mula noon hanggang ngayon. Mas naging higpit yung time management, and then yung medyo yung gig control kasi nag-aaral po, nagtatrabaho. So yun po. Sir, pwede po matanong, anong year na po kayo ngayon, sir? Actually, 1 year na lang gagraduate na po ako. Sana. Ay, Papalarin. congrats! Pagbati po. Sinabayan din ng isang pagbabati natin, ang malakas Kas na ulan. Oo. So, Grabe. paano uuwi ang babae? Ang lakas ng ulan, grabe. Kayo na lang. Inyo na yung bahay na eh. Ayan, sir. Meron po ba kayong particular na kanta na mas malapit sa puso nyo? At bakit mahalaga po yun sa inyo? Favorite song ko po yung Blessing talaga. Yung ginawa nyo. Yes po. Sabi sa'yo, favorite ni sir yun Oo eh. nga. Ba't mo kasi pinipilit na ibang Excited ka na bang marinig? Oo, kasi curious ako eh. Na, Naka-curious ako eh. Sa tingin mo, hulaan natin kung ano kaya ang nilalaman ng kanta na yun. Ano kayang klaseng blessing? Kasi it can be a tao, it can be a bagay. Feeling ko it's a person eh.
Ako din, feeling ko. Oo, feeling ko yun eh. Kasi Ayaw pa sabihin ni Sir, binablind pinapahirapan item. tayo ni Sir. Binablind item ni Oo. Sir. Sa mga, ano po natin, mga kadiwan natin dyan sa likod, ano kayang hula nila? Tsaka sa mga nanonood sa atin sa ating Facebook at YouTube live stream, pwede rin po kayong makihula kung Oo. sino ba si Blessing. Ay, Pwede- tayo namin baka- yung mga sagot hanggang 2:30 ha. Galit. Yun, nagdesisyon talaga. Ayan, paano nyo naman po mini-maintain yung good chemistry at collaboration sa banda, lalo na kung may iba't iba kayong ideya o opinion towards sa isang kanta, towards sa isang lyrics, ganyan. Actually, magkakaiba po talaga kami ng gusto eh. Yung bassist, si Ronnie, gusto niya metal. And then si Berlin, gusto niya punk. And then, gusto naman ni Sam is new wave. Actually, iba-iba. Gusto ko po grunge. Pero, respect po yung bawat isa ko, yung desisyon. And then, tsaka magtutropa po talaga kami. Kaya, Ayun naman yung mas maganda, maganda. na Walang nagkakaisa po kayo lagi. At ayan, i-shoutout muna natin Ang ating pinakamamahal. Ang ating pinakamamahal na si Sir Terrence Can. And of course, sa ating station Manager manager. na si Sir Mark Yes, Logan. ayan. Happy weekend po. Oh, and of course, to DJ Divine. Oo, DJ Salamat Divine. po dahil nakaupo kami dito sa Thank you for inyong... this opportunity. Sa inyong... Thank you talaga. bali si DJ Divine po talaga ang Oo. DJ dito sa OPM PM. Rewind. Ayan, siya po ay may sakit lamang ngayon. Get well soon, DJ Mm. Divine. And of course, sa ating tagapakinig na si Hannah Castillo. Oo. Ating loyal. Ating loyal viewer na si Hannah Castillo. Sana, kung Hannah, kung may tanong ka, pwede mong i-comment yan sa ating comment section at baka masagot yan ni Sir Carl. Batiin ko rin yung mami niya, Tita Kashi. Hello po. Nanonood ba siya? Oo, nanonood yan. Grabe, ang support talaga. Supportive talaga. Chinat ko eh. Oo. Chinat ko. Sabi nga natin kanina, di ba, mahalaga ang support Support, system. oo. Kaya naman, nandyan ang buong pamilya Pamilya. nila Trell Oo. na nakikinig sa kanya. Yes po, amen. Nakikinig sa kanya ngayon. Ayan, sir, meron pa kaming mga tanong dito. Paano nyo po napapanatili ang balance sa pagitan ng personal na buhay? Natanong na pala to, sorry. Ano po yung pakiramdam nyo sa pagtanggap ng mga listeners at mga fans nyo sa inyong musika? May mga kwento po ba kayo na nag-iwan ng malalim na impact sa inyo mula sa inyong audience? actually, may fan kami pero isa lang siya. Pwede po ba siyang batiin? Oo naman, sir. Pwede niyong batiin. Go. Hello po pala kay Miss Ava, taga Laguna. At every Musikape, pinapanood po nila yung tugtog namin. So, hello, Miss Very Ava. supportive si Miss. At pagyari nito, may S na yon, fans. Oo. Sana. Sir, Pag pero yari nito. may tanong ako, ano po yung pangarap nyo para kay Foo Fabia? Oo. Mag-grow as a band, yung musicality. And then, makapag-release ng mga songs pa. Makatugtog sa mga live na mas marami. Tapos, mag-grow din yung as a member. Hindi lang yung band. So, pati syempre dami ko na rin nakikinig sa amin. Mas maging mas masaya pa sila. Oo. Sana Siyempre. makita natin sila, sir, sa mga music fest, mga ganon. Oo, mga ganun. And of course, malay nyo, ang D11206 AM may magkaroon din ng mga ganyang klase ng fest, di ba? Why not? Ang music Bekenemen. Baka naman, sana pag nakaluwag-luwag na. Madam, pag meron gano'n, huwag niyo pong kalimutan Oo kami. naman! Nasa Sir. una kang listahan, sir. Amin na yung ballpen na yan. Eto na. Listahan po ata ng utang sa tindahan. Ay, ano to sir, listahan ng tubig? Ay, taray. Ng mga hindi pa bayad sa sa bills. O iyon po sa ating mga kadiwa na nasa biyahe ngayon na nakikinig sa Kinig, kanilang oo. radyo. Mag-ingat po tayo dahil maulan at oo. madulas ang Mag-ingat daan. po kayo. Sana Mm-mm. hindi kayo nairita sa At amin. ayan. At ayan, partner, Yes, Latrell. partner. Oh. Meron kaninang naikwento sa atin si Sir Carl na nangongolekta daw siya. Di ba Ay, may oo. tanong ka doon? Sir Carl, nangongolekta ka ba ng vinyl collection? Opo, yes. Oh, ano yung kinahiligan mo, bakit ka nag-collect ng mga Actually, before, maliit pa lang po ako. Yung boy pa po yung lolo ko. Hilig po talaga siya sa plaka. Yung, meron po siyang, yung Nara na cabinet. Dalawa po yun, punong-puno ng plaka nung araw. Opo. Tapos last year, binisita ko yung puntod niya. Naalala ko na
mahilig siya nga pala sa plaka. Uso pa nun yung turntable, gagaya na nasa harap ko. Baka pwede ko mauwi yung isa. Tapos yun. Tanungin po natin si DJ Sting? Sting. Kasi po si DJ Sting po ang gumagamit. Charis. Okay. Yun po, bigla akong nakailigan last year. So, mayroon na po akong collection na sa 40. Wow, ang dami na nun. Ang Baka ano pwede siyang mag-mobile circuit. gusto mo ba yun? Yung Hindi, sir, tumutugtog sa Pag vinyl. nakikita ko yung mga vinyl ba yan? Parang curious din ako. Tapos yung ilalagay mo sa ano? Oo. Anong tawag sa ganun, sir? Turntable. Turntable. Ayan nga yun. Parang, ito ba yun? Sige, tag-isa tayo, sir. Ito pala yun. Oo, kasi sa TikTok, sobrang daming lumalabas na mga Oo. bagong vinyl. Kahit yung mga latest Kahit artists mga like ngayon. Taylor Swift, may mga Naglalabas vinyl na rin sila. yun. Mahal po ba yung ganun, sir? Actually, yung mga bago, nasa libo rin po. Pero merong mga second hand, nasa hundreds. Pero ang binibili ko po is, kinukulik ko yung mga luma. Kasi iba po yung price nung araw, iba po yung price ngayon. Nag-appreciate po ba yung price ng mga classic na vinyl dati? Depende po sa Artist. sa album kung mabenta po. Depende rin po sa nagko-kolekta. Ay sa seller. Oo. May nakita ko kasi sa Instagram, like, pinagkakaguluhan, Oo. gano'n. Usually talaga yung mga luma ngayon, pinagkakaguluhan like Oo. Digicam. Oo, lalo na Oo. ngayon. Sobrang patok. Ang OA magbentahan talaga. Pero sir, yung vinyl kasi 'di ba mahal siya? So, sa tingin niyo po ba investment din siya? Actually, hindi siya investment, memories. Naalala ko talaga yung lolo ko pag nagpe-play ako. Buhay pa siya nung Kasi po, pinagtatanggol niya. meron din po kami ditong programa na mobile circuit. May mga tumutugtog po dito na mga DJ. Tas yung gamit po nila is mga vinyl. Nakakatuwa po sila kasi nagulat po kada isang vinyl po pala, isang kanta lang. Oo. Merong isang kanta po, may dalawa. Depende po sa edition na okay. nilabas. Pero yung mga recent, itong mga singers natin, like sila Ariana Grande, sa isang vinyl, parang Isang maraming album? kanta na. Isang album na. Oo, isang album na yung tumutugtog. okay. Pero yung dati, isang kanta lang siya. May ganun din po. Depende po kasi sa ni-release. Saan nirelease? Sabi ko nga po kung kada isang kanta ay isang vinyl, ang daming bit-bit ng mga tumutugtog. Tapos kada palit ng song, pasok. Oo, parang sobrang doon mo makikita yung dedication ng mga Passion nila sa yung ginagawa. mga mahilig sa ganyan. And of course, meron tayong last question. Bago tayo pasikatan Yan. ni Sir Sir Carl. Carl. Ayan, sir, paano nyo naman po nais na maalala ang Foo Fabia bilang banda sa OPM scene? Gusto ko lang po na maalala nila yung Foo Fabia na isang masesyang banda. May kulitan, may harutan, may tawanan. At the same time, seryoso sa music. Ay, gusto ko yung may harutan, may tawan, at may pagkaseryoso. Oo, kasi talagang ipinapakita nila na yon ang kanilang passion, talagang mahal nila ang musika. At ayan mga kadiwan, it's already 2:30 p.m. at papasikatan na tayo ni Sir Sir Carl Carl ng kanilang kanta na Blessing! Check, hello.